Magandang araw sa lahat at welcome po sa Sport Channel. At bago natin tatalakayin ang ating Final 12 sa gilas para sa Olympic Qualifying Tournament sa Paris, aking inayahan ang hindi pa nakasubscribe sa aking channel. Na sana mag-subscribe na kayo. Ang tagal naman nyo kayo mag-subscribe sa channel ko. Well guys, ating pag-usapan ngayon guys ang Final 12 sa gilas para sa Olympic Qualifying Tournament. Pero guys, hindi official ha. Para sa akin lang to. No, and then pwede naman kayo gumawa ng magpili ng gusto niyo Final 12. At bali guys, pero guys wala lang niyo sama si Boy Tapang kasi ito natin guys, umpisan po natin sa mga big man. Of course, para sa akin guys, number 1 ko dito ay si Kai Sotto. Dahil nga nakita ko dito ang kaniyang malaking improvement niya mula ng hinawakan to ni Coach Chatris. Coach Tim Con pala, guys. Baka meron na magalit dyan na peace po tayo, guys. And then, bakit na gustong-gusto ko talaga si Kaijo dahil nga tumitibay na ang kanyang katawan at makipagsabay na ito ng mga big man no sa international no. And then pag siya matandiman ng magaling na point guard, nako, wakas ang pangarap ng kalaban. Well, bali guys, ang pangalawa kong big man dito guys ay si E.G. Ido na may tangkad na 16. May dunk, may rebounding guys, magaling sa looban, magaling din sa assist, maasahan talaga sa guard at magaling magputikta sa ring. And then maganda din sa pinapakita nito noong nakaraang FIBA World Cup. Makipagsabayan din sa mga big man guy ng mga international. At lalo na pinapakita din niya sa Japan B-League, ang ganda din ng mga laro niya, no? And then actually guys, siya ang aking number 2 para sa akin dahil nga ang galing din niya no. Sa tandiman na nila ni Kai Sotto diyan sa loob ng ring, yan maganda din yan. At baka si Bunel Balingit ang kukunin baka sama nyo sa big man line up guys ha. So nag-resign na yung tao na yan. Well guys, ang pangatlo kong big man dito guys ay si Junmar Abay Fajardo. Actually kaya itong naman si Junmar Fajardo guys, meron talaga namang kabagalan no. Dahil nga sa kanyang laki, minsan lang nga ito magdadang sa ire. Pero malaki naman din ang inaambag sa kupunan ng gilas. Makipagbasagan nga din ito ng mukha kung maaari. Kung talagang tutuanin ni Abay, gamitin niya ang kanyang malaking katawan ay siguradong patumbang kalaban. Siguro maya na talaga itong umangamba. Sa akin ba talagang ito yung pangatlong ko guys. Pipiliin kong big man. Marami talagang itong naitulong sa kupunan ng gilas. Well guys, meron po akong idagdag dito no para sa big man. So ito po ay si Greg Slaughter na may tangkad na 7 foot, no? Bali 7 footers guys. So pasensya na guys sa mga kuan guys sa aking mga background no. Para iba din ang dating guys ba. Pasensya na kayo. Actually guys, so bali itong si Greg Slaughter talaga guys is magamit talaga ito. Lalo na sa rotation ni na Kai Sotto at Junmar. Alam nyo guys, itong video clip na napanood nyo ngayon, ito ay sa Japan B-League. Bali, alam naman natin na si Greg Slaughter ay naglaro dyan sa Japan B-League. So itong video na to guys, naka-score po siya ng 13 points at 7 rebounds. Para sa akin, dapat kunin to ni Coach Tim Con guys para sa big man. Kasi alam ko talaga magamit talaga ito eh. So, kung payag kayo, mas mabuti. Siguro napipilitan lang kayo guys eh. Well guys, so dito naman tayo sa mga gwardiya. So sa akin guys, ang number 1 ko dito ay si, of course, ang idol ko na si Noy-P, Justin Brownlee. Kasalukuyan guys ay naglaro si Justin Brownlee sa Indonesia B-League. Na kung saan
doon nga, pinapakita niyo mga ano niya doon eh, mga magandang laro doon. Maraming napanga sa kanya doon, lalo na sa mga Indonesian, no? And then, actually guys, no, kung i-compare ko sa kaya Jordan Clarkson, so mas piliin ko dito si Justin Brownlee. Kasi andoon yung magandang rotation sa bola, hindi baya sa mga kakampi, talagang magaling sumilip sa kakampi guys. So kay Jordan naman, talagang magaling naman talaga dyan talaga eh. Kasi talagang NB caliber yan eh. Kaso lang, sa chemistry, sa kupunan medyo alanganin kasi wala nang oras sa practice guys eh. Paminsan yung hinawakan siya ni yung ano nyo, yung idol nyo, si Coach Reyes. Yung talagang ano na, practice ilang weeks na lang. So wala talagang magandang ano nila, yung magandang chemistry. Hindi kagaya kay Noipi na kung saan sa practice andyan yan, present. So guys, I choose Justin Brownlee sa guard ng Gilas. Well guys, ang pangalawa kong guardia na pipiliin ko guys ay si Carl Tamayo na may tangkad itong 6'8". May tira sa threes, rebounding, assist, meron din siyang perimeter shot at may block din, masipag maglaro. Kung sa basagan sa mukha guys, meron din siya. Pagdaan sa loob ng ring ay meron din siya. Sa papugian din siya, well, meron din siya. Well, actually guys, I choose Carl Tamayo sa guardia. Well guys, sa pangatlong kong guardia guys ay si Papa Dwight Ramos. Kung tanungin natin yung idolo kong sports vlogger na si Yeskel Sports and Music, so bale dyan ko na natutunan sa kanya kung paano tawagin si Papa Dwight. But actually, napaka-komedyanting vlogger na to guys. So well, ipagpatuloy natin yung tungkol kay Dwight Ramos, no? So, para sa akin naman guys ay idagdag ko sa aking guardia guys sa lineup. Na ito ay may tangkad na 6'4". May tira sa labas, meron siyang easily lay-off, posterized dunk sa kalaban, kaya tabi kayo dyan. Baka pag si Papa Dwight ang darating, nako, talagang ma-posterize kayo dyan. So actually, that's why I choose Dwight Ramos para sa guard ng Gilas. Well, dito guys, sa point guard, isa dito ang aking pipiliin ay si Scottie Thompson. Nandiyan naman yung manok guys. Na. So actually guys, dito ay may tiwala din dito si Coach Tim Cohn. Dahil isa din niya itong tauhan sa Ginebra. At ang speed nito guys, ang bilis no? Ano kaya yung speed bilis na eh. And then kasi sa mga kakampi, mahusay din sa ball handling, pwede din makisabay sa rebounding kasi ano to eh. Talagang pag pag mag-jump to ang taas, no? Grabing speed nito. And then that's why I choose Scottie Thompson sa point guard. Well guys, so isa sa akin mga nadagdag na point guard dito guys is si Jordan Hiddink. So si Jordan Hiddink ay magaling din ito sa mga ball handling. So magaling ito magdala ng bola at hinahanap talaga yung mga kakampi niya. And then sa mga blind pass. And then so kailangan talaga na alerto yung mga dito niya, mga kakampi dito. And then lalo na sa mga assist guys, no? And then meron consistent din sa threes nito. Lalo na sa 10 tera, so dalawa lang ang miss. So meron mga laro niya na nangyari sa kanya. So actually guys, madaling sabi, talagang magagaling talaga to sa threes. Pag kung hindi mo lang talaga basta-basta na babantayan, talagang titir talaga ng threes to. So actually guys, so isa din si Jordan Hiddink sa mga napili ko na sa roster ng Gilas Pilipinas. So bali guys, isang napipili ko to sa power forward ay si Kevin Kiambao. So bali guys, ang lupit nito no, nung pinakita nito sa liga ng Dubai, no? Ang ganda ng mga trace at mga low post niya.
ang kuwan talaga, maganda yung mga ano talaga yung mga laro niya noon, mga highlights niya. So para sa akin guys is pinipili ko rin siya sa ano sa kupunan sa Gilas. Well guys, idagdag ko pa rin dito guys si Ray Fark Jr. na may tangkad na 6'4". Kadalasan nito ang laro nito guys ay tumitira sa trace, no, sa labas kadalasan. And then meron siyang double drive na natutunan niya sa kay idol nyo na si Coach Chat Reyes. Joke. Malaki din talaga ang maasahan natin sa kay Bobby Ray Parks Jr. Guys, kapag may opportunity, lusutan ka talaga nito. That's why I choose Bobby Ray Parks Jr. para sa Gilas, Pilipinas. Well guys, ito ang aking pinakalas, no? Ito ang pinakahuli kong lineup, no? Ang ika-12 kong lineup ay si Chris Newsom na may tangkad na 6'2". Na parang ito si Air Jordan, no? Pag sumasalaksak sa Reiri. Ang lakas nitong tumalon, guys. At may tira din sa trace. May mga magagandang assist para sa kanyang mga kakampi. At maasahan din sa kupunan ng Gilas, Pilipinas. So hanggang dito lang ako mga guys. Ito ang aking final 12. Kayo, ano ang final 12 nyo guys? At huwag nyong kalimutan i-comment nyo sa baba. Maraming salamat po.